Ang sabi niya parang malabo daw mangyari yun kasi sa dami ng mga nag-a-apply dito, millions nga 'di ba? Thousands and millions na nag-a-apply dito. Napaka-imposible daw na ma-check ni IRCC, isa-isa yung mga gano'n 'no. Hindi na masyadong malamig guys. Talagang malapit ng mag-spring. Ganda na ng panahon. Naka-jacket pa rin pero hindi na gano'n kalamig. +7 kami ngayon guys. Yan. So dito na naman tayo sa favorite spot natin dito sa North Vancouver. Naka-break tayo sa office. Kailangan ko maglakad guys kasi medyo na-injure ko yung left leg ko eh. So kailangan ko ilakad. Siyempre, lakad tayo with the views, di ba? Yan. Sarap mag-jogging, sarap maglakad dito. So hindi naman kasi magandang lagi tayo nakaupo sa office, di ba? So from time to time, pwede tayong maglakad dito, pwede tayong umupo. Right? Tsaka guys, meron pala ako share sa inyo. No? Ginagawa ko rito kahit sa Philippines. No? Pag meron akong hindi ma-solve na issue, like may mga codes ako na hindi gumagana, take a break guys, mga 15 to 30 minutes, lakad ka lang. For sure, pagbalik mo ng office, you have a fresh mind, masosolve mo na kung ano yung issue mo sa office. Right? Subukan nyo rin guys. No? Tsaka ano rin, kinda exercise na rin, no? 15 to 30 minutes walk. It's a good habit. Mga kalapati dito. Hindi sila takot sa mga tao guys kasi alam nilang hindi sila hahawakan or sasaktan, di ba? That's cool. Yan. Dito na naman tayo sa shipyard. Ganda oh. Diyan tayo sumasakay guys, yung Seabus. Patawid ng downtown. Yan. Tapos connected na yan sa SkyTrain tsaka sa mga buses dito guys. Kaya napakadali lang din mag-commute. So for the past days guys, puro nga mga negative yung mga post natin, no? Kasi yun naman talaga yung nangyayari dito sa Canada, di ba? Dito sa buhay Canada. So merong nag-PM sa atin sa Facebook page natin na hindi naniniwala sa atin, no? Yung sa mga pinost natin about sa mga nababan, yung sa mga nare-reject dito sa Canada, no? Ang sabi niya, parang malabo daw mangyari yun kasi sa dami ng mga nag-a-apply dito, millions nga, di ba? Thousands and millions na nag-a-apply dito. Napaka-imposible daw na ma-check ni IRCC. Isa-isa yung mga ganon, no? And paulit-ulit ko sinasabi sa mga post natin guys na huwag kayong gagawa ng ganon kasi hindi malabo yan na matrack po ni IRCC. Kasi nga, we have the advanced technology right now to scan those applications at hindi malabong matrack yan pag meron kayong nagawang hindi maganda or illegal, di ba? Sinabi niya pa sa akin doon guys na magpakita daw ako ng evidence like yung talagang post daw from IRCC na talaga meron daw na ban, meron daw silang nahuli na ganyan, or meron daw talagang na-refuse or whatever, no? So, ako naman, for the past days, hindi ko pinapansin guys kasi yung mga pinopost ko naman guys is nanggaling din po sa mga article at saka din po
most of the time sa website din po ng Canada.ca or ng IRCC mismo, 'di ba? So hindi ko siya pinansin, and then siguro kung nakasubaybay din kayo guys sa mga ibang mga content creator dito sa Canada, nakita niyo na rin guys yung mga latest news yun sa mga nahuhuli na nag-submit ng mga fake documents guys, like yung mga fake work experience, 'di ba? Meron silang mga nahuli about that. So siguro kung napapanood mo to, yun na yung evidence guys, no? Doon sa mga post na yun guys, makikita nyo talaga na nanggaling talaga sa mga legitimate na mga article na nangyari talaga yun at may mga nahuhuli talaga. Tapos guys, meron nga ako nakitang latest post dito sa YouTube, no guys. This is regarding naman dun sa isang family guys na permanent resident na dito for 5 years, no. Pero based sa investigation is nalaman guys na yung agency nila gumamit ng fake documents or fake work experience para doon sa nag-apply ng permanent residency. So after 5 years guys, na found out nga na hindi genuine yung pagkakuha niya ng permanent residency. So nabigyan sila guys ng exclusion order. So na-discuss ko na to noon guys na meron tayong tatlong types of removal orders. Number 1 is yung departure order. Ang ibig sabihin nun guys, you must leave Canada within 30 days after the order take effect. And then guys, yung next naman is yung exclusion order. Ito yung nakuha nila. Ang ibig sabihin nito, you cannot return to Canada for 1 year. At yung last guys, yung pinakamatindi guys, is yung deportation order. Ang ibig sabihin nito, you are permanently barred from returning to Canada and cannot return unless you apply for an ARC. So ang main point lang natin guys is, hindi mo na kailangan pa ng evidence or makita mo ng personal para maniwala ka at sumunod ka, no? If it is something illegal or something na maling gawain, sumunod ka, di ba? Huwag ka pang maghanap ng justification just to do it, no? Hindi po porke na matagal na siyang gawain at maraming gumagawa nung bagay na yon, okay lang, di ba? Yung nangyari sa family na to is just a statement guys na talagang IRCC or Canadian government is really active po to pursue this kind of people, no, na talagang hindi genuinely nag-apply ng tama dito sa Canada. Just imagine guys, no, 5 years na silang permanent residency dito, but still na-track down pa rin sila at talagang nabigyan sila ng exclusion order para mapaalis dito sa Canada, right? So guys, mag-iingat tayo sa mga ganyan, no. Always do the right thing, right? And lagi kayong papasok dun sa legal, no? Kung hindi kayo sure at tingin nyo it's too good to be true, mag-isip na kayo agad. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!